Sa aking palagay, may tatlong bagay na binago ng kolonyalismo o imperialismo sa kultura, lipunan at kaalamang Pilipino. Una, ang pagbabago ng kolonyal na pamumuno ay nagbibigay ng pagbabago sa lengguwahe at tradisyon na kung saan ay ang kultura ay mas naituon sa lokal na populasyon. Ito ay nagkakaroon ng adasyon sa dayuhang paniniwala at paraan ng pamumuhay na kung saan ay maaaring matanggal o mahalo sa katutubong kultura at paniniwala. Pangalawa, nagkakaroon ng kapangyarihang na mabago sa paraan ng pagkakakilala sa bagong antas ng lipunan at institusyon sa pagbigay halaga sa interes ng pamumuno. Ito ay nagre-resulta sa pagbabago ng iba't ibang grupo sa kanilang sistema na maaaring magresulta sa hindi pantay at diskriminasyon. Huli, ito ay ang pagkokontrol sa sistema ng edukasyon sa paraan ng pagbabago ng kurikulum at pagsulong ng kasaysayang lingwahe at pananaw. Ngunit, ito ay maaaring mag-udlot sa pagwala sa katutubong kaalaman at kasaysayan na maaaring mag-udlot ng hindi pagkakaunawaan sa pagkakailanlan at sa paglakas na pinagmulan. Ang ating bansa ay nagkaroon ng iba't ibang karanasan sa pag-udlot ng iba't ibang paghahalo ng kultura sa atin, kaya ng Espanyol, Amerikano at iba't iba pang kultura na pagre-resulta sa pagiging unique, kumbaga, sa pagkakakilanlan na nagkakaroon na pag-unawa sa impluwensya ng banyaga at katutubong pagkakakilanlan at kultura sa atin. Naalala ko pa ang debate namin noong junior high school na ang Espanyol at Amerikano ay nagkakaroon ng malaking impluwensya sa ating wika, gaya ng Silya, Lamesa, at iba pa, at makakalimutan ba natin ang Ingles na ginamit noon sa panahon na Amerikano? Ngunit, ngayon, Ingles at Pilipino ang wikang ating ginagamit sa kasalukuyan. Meron naman sa Espanyol, ngunit hindi gaanong gamit sa ating wika, ngunit parte ng ating wika ito. Maaari ding nating ikonsidera ang bagong sistema ng gobyerno, gaya ng legal frameworks at paraan ng pamamahala. Andyan din ang relihiyon at edukasyon na naka-impluwensya sa atin hanggang ngayon. Maaari ko ding masabi ang ating pagiging makabayan at pagkakakilanlan bilang Pilipino na kung saan ang halaga nito ang nagudyok sa atin ng kalayaan, gaya ng mahalagang pangyayari sa ating bansa, gaya ng revolusyon laban sa mga Espanyol at kalayaan sa mga Amerikano mananakop. Sa tingin ko, kahit ilang taong dekada na ang nakalipas ay ilan pa rin sa mga Pilipino ang may ideya o sa pag-unawa ng pagbabago. Ngunit sa tingin ko ay ilan pa rin ang nagkakaroon ng masuring pag-unawa patungkol sa kolonisador at ang mga epekto nito. Kung tatanungin mo ang ilan sa mga estudyante para lang ng De La Salle University, alam ba nila ang epekto ng kolonyalismo sa ating bansa? Ilan lang makakasagot. Unang-una, kailangan natin maunawaan ang halaga at pag-unawa sa epekto ng kolonyalismo sa atin na hindi pantay. Ito ay nagkakaroon tayo ng iba't ibang interpretasyon at kung paano mag-react sa pagbabagong ito. Patuloy ang pagyayabong at pagbabago nito sa ating ekonomiya, kultura at politikal na pagbabago na ngayon ay ating hinaharap at haharapin. Bagamat sa ating pinagdadaan ang pagkukulang o kaalaman sa kolonyalismo at imperialismo, maaari nating bigyan ng malinaw na pag-unawa upang magkaroon tayo ng malakas
na pagkakakilanlan at nasyonalismo bilang Pilipino. Una, ang pag-implementa ng mga programang nakatuon sa ating kasaysayan patungkol sa kolonyalismo at imperialismo. Ito ay naglalaman ng iba't ibang perspektibo galing sa iba't ibang grupo, etniko o katutubo na binibigyang linaw at kalaman ang ating kasaysayan. Pangalawa, sa panahon natin ngayon, ilan ang mga nakapunta sa National Museum hindi lamang mag-picture-picture o mag-TikTok, kundi bigyan diin ang nangyari sa ating bansa sa panahon ito, bago ito nangyari, sa panahon na ito at pagkatapos ng panahon ng kolonyalismo sa ating bansa. Naniniwala ko na ito ay nagsisilbing impormasyon sa atin upang bigyan tayo ng paraan upang magkaroon ng malalim na pag-unawa sa ating kasaysayan, gaya lamang sa paglabong nito sa ating mga museum. Pangatlo, gaya ng aking nabanggit, maaari din tayong gumawa ng digitalized o gamit ang teknolohiya sa paraan ng pag-uusap nito. Halimbawa na lamang ang online forums, FB groups, webinars, at talks na nagbibigay ng kalaman sa ating mamamayan patungkol sa kolonyalismo at imperialismo. Maaari ding mag-imbita ng mga speakers na upang pag-usapan ang kalagan at pagpapayabong nito sa ating lipunan. Ilan labang ito sa paraan ng pag-unawa natin ng lubos patungkol sa kolonyalismo at imperialismo ng ating bansa. At sa parang ito ay nagkakaroon tayo ng pagbigay halaga sa ating kultura o cultural diversity at pagpapatibay ng ating identidad at pagiging Pilipino.